again, part of the family whose love knows no end. For Jesus has saved us and made us his own. Now we're part of the family that's on its way home. And sometimes we laugh together, sometimes we cry, sometimes we share together heartaches and sighs. Sometimes we dream together of how it will be when we all get to heaven, God's family. When a brother meets sorrow, we all feel his grief. When he's passed through the valley, we all feel relief. Together in sunshine, together in rain, together in victory, through his precious name. And sometimes we laugh together, sometimes we cry, sometimes we share together heartaches and sighs. Sometimes we dream together of how it will be when we all get to heaven, God's family. And though some go before us, we'll all meet again, just inside the city, as we enter in. There'll be no more parting, with Jesus we'll be together forever, God's family. And sometimes we laugh together, sometimes we cry, sometimes we share together heartaches and sighs. Sometimes we dream together of how it will be when we all get to heaven, God's family. My God and I go in the fields together. We walk and talk as good friends should and do. We clasp our hands, our voices ring with laughter. My God and I walk through the meadows you. We clasp our hands, our voices ring with laughter. My God and I walk through the meadows you. He tells me of the years that went before me, when heavenly plans were made for ye to be, when all was but a dream of him conception, to come to life, earth's birth and glory see. When all was but a dream of dim conception, to come to life, earth's birth and glory see. My
as good friends should and do. This earth will pass, and with it common trifles, but God and I will go unendingly. This earth will pass, and with it common trifles, but God and I will go unendingly. If I walk in the pathway of duty, if I work till the close of the day, I shall see the great King in his beauty. When I'm gone the last mile of the way, when I'm gone the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me. When I'm on the last mile of the way, if for Christ I proclaim the glad story, if I seek for the sheep gone astray, I am sure He will show me His glory. When I'm on the last mile of the way, when I'm on the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me. When I'm on the last mile of the way, here the nearest of ties we must sever. Tears of sorrow are seen every day, but no sickness, no sighing forever. When I'm on the last mile of the way, when I'm on the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me. When I'm on the last mile of the way, and if here I have earnestly striven, and have tried all His will to obey, 'twill enhance all the rapture of heaven. When I'm on the last mile of the way, when I'm on the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me. When I'm on the last mile of the way. Magandang gabi mga kapatid sa ating mga kapatiran na sa buong Pilipinas. Na ibang gabi kada kay amin kakabsat sa ating mga kakabsat, JT Locos. Maayong gabi sa iyong tanan, mga kaisonan. At doon po sa Tagapangasinan, Masanto Silabi, at si kayo namin sa Bicol Region, Diyos maraming nabanggi sa Intog Gabos. Ito po sa amin, may pabengi kaya nga. Ang ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay hindi pangkaraniwan. Ano po? Maaaring sabihin natin na hindi pa ito nangyayari, pero actually hindi. Makikita natin sa ibang mga lugar, ito po ay nangyayari na. Ano po? Yung pong mga bansa na halos hindi na gumagamit ng pera. Yung tinatawag lang cashless society.
Ito ng teknolohiya na umusbong sa mga panahon, kuminsan ito ay nakakatulong sa iglesia, kuminsan naman nagkakaroon tayo ng problema. Katulad po ng ating pag-aaralan sa gabing ito. Paano po tayo gagawin ng ating pagbibigay sa unang araw ng isang linggo kung wala ng pera? Ibig sabihin, ito'y cashless society. In other words, digital money ang umiiral. Hindi na tayo mahawak ng pera, hindi ginagamit natin ang mga kaparaan ng electronics para magbayad ng mga bagay na ating gugunin o anumang bagay na kailangan nating bilhin. Ang gagamitin natin ay hindi na pera. So ito po ay isang future problema, kaya kailangan nating pag-aralan. Noong pong pandemic, maraming lumabas na ganito klaseng issue gawa ng technology. Ano po? Noong panahon ng pandemic, na hindi po nagkakatipon yung mga kapatid, nagbibigay sila sa pamagitan ng credit card, etc. Kahit hindi po sila nagkakatipon. Mayroon pong gawa ng gano'n. So, hindi po ito actually bago. Ito po yung musbo na. Bilang halimbawa, na bilang concern sa ating pag-aaral, meron po dalawang pangunahing bansa na po na nag-iisip na umalis na sa mga paggamit ng pera. Ano po? Halimbawa po yung New Zealand at saka Australia, sila po ay unti-unti nang pumupunta sa ganong klaseng paraan ng pagbibili. Cashless, kanya. So in other words, a digital currency. Sa New Zealand po ay umpisa na nila yan. At ganyan din po sa Australia, may nagsasabi na dito po sa akin nabasa kanya, Australia. But advances in digital technology mean cash is fast losing its relevance and appeal as more people choose to use their cards, smartphones, or other online platforms to make payments. So across the Tasman, ibig sabihin, yung dagat na yon, one economist predicts Australia will be effectively cashless as early as 2025. Yan po sa New Zealand, mayroon pong findings ganito. Just over 36% of New Zealanders claim to have not used cash at all over a period of 7 days, according to Reserve Bank statistics, yung po ng Central Bank. But the same statistics show nearly 43% of New Zealanders still use cash to pay for everyday items. However, those who prefer to use cash could find fewer places allow them to do so in the future. So may mga lugar na hindi tatanggap ng pera. Tatanggap lang sila digital currency. So pag nangyari po, ano gagawin natin? Siyempre, magbibigay pa rin tayo. Tandaan natin, ang kalooban ng Diyos hindi nagbabago kaya nagbabago yung teknolohiya. Ganun pa rin ang ating pagbibigay. Halimbawa, sa 1 Corinthians chapter 16, 1 and 2, ganun pa rin yun. Kaya meron tayong perang hawak o ito'y digital currency, gagawin pa rin natin ito sa paraan na sinasabi ng Biblia. Dito, basahin po natin. Now, concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. Sabihin, ang kautusan rito sa unang araw sa linggo, pagka nagkakatipon ng mga kapatid, doon sila nagbibigay ng kailang ambagan o yung pera na pinag-uutos nating ibigay sa ayon kay Apostle Paul. So, yung pong pagbibigay natin, proportionately as we are prospered. Sabihin, kung maraming biyaya, maraming dapat ibigay. Kaysa doon sa kakaunti lang ang biyaya. At ang ating pagbibigay po ay ayon sa ating sariling kalooban, willingly and cheerfully. Katulad sinasabi sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa inspirasyon ng kanyang puso,
hindi mabigat sa kalooban, so ito'y pinasin ng puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ganun pa rin ang ating pagbibigay. Ganun pa rin, sacrificial giving. Dahil ang ating pananampalataya at buhay Kristiyano ay isang ahin kanya. Dito po sa Romans chapter 12, dito po sa verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. So ang ating katawan daw po ay living sacrifice, pati ang ating pagbibigay, ganun din. It's a sacrificial giving. Hindi yung gusto nating ibigay, hindi, ayon po sa ating giniginhawa, at ito po ay isang sacrifice. Tandaan natin ang mga iniaahin sa Old Testament ay pinapatay. So in other words, merong bahagi ng ating kinikita na pinapatay natin. Hindi na natin kinukuha, ito binibigay sa Panginoon. So ganun pa rin ang ating pagbibigay. Dito po sa New Testament, alam po natin, gumagamit sila ng pera. At makikita rin po natin na ginamit na salita, halimbawa, sa mga support ng mga elders at support ng mga preacher ay wages. Sayin natin dito sa 1 Timothy chapter 5, 17 to verse 18. Let the elders rule well, be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Ito po ang isang magandang example ng context. Double honor kanya. Dahil sila ating ginagalang dahil tayo sumusunod sa kanila. Pero isang kahulugan ng honor ay financial support. Kahit po dito sa yung mga babaeng balo, sinabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 3, honor widows who are really widows. So salitang we honor doon ay financial support. So ibig sabihin, ginagamit na yung pera. Yung means of exchange during the Roman Empire ay pera. Anong klaseng pera? Ina-assume natin na ang pera na ginagamit natin ngayon ay ganun ding perang ginagamit sa panahon ng Roman Empire. Hindi totoo yun. Merong evolution ng uri ng pera na ginagamit ng mga tao. Noong unang panahon ng mga pera ay merong intrinsic value. So gumagamit sila ng gold or silver dahil merong value yung mga metal na yun. So yung mga ginagamit nilang pera ay mga pera na may value. Right? Dito po sa New Testament, itong uri ng coins ang binabanggit sa pangalan. Meron tinatawag na lepton. Lepton kaya sa Mark chapter 12 verse 42. Doon po sa Luke chapter 12 verse 69. At saka 21 verse 2. Meron din pong 3 Greek silver coins. Drachma kanya. Doon sa Lucas chapter 15 verse 8. Tapos yung didrachma, Matthew 17 verse 24. At ang stater or tetradrachma doon sa verse 27. Quadrants sa Matthew chapter 5 verse 26. Mark chapter 12 verse 42. Dasarius o aureus sa ibang pangapangalan, Matthew 10 verse 29, Luke chapter 12 verse 6, at saka yung denarius. Matthew 18 verse 28, 20 verse 2, verse 9 verse 10. Binabanggit po yung mina and talent. Ito po ay bilang parang pera, pero actually sila po ay tumutukoy sa timbang ng silver kaysa talagang pera kanya. So, ginagamit pera. So, yung unang uring pera na ginamit ng mga tao ay may mga intrinsic value doon sa lipunan na yun. Sa Roman Empire nga po yung Asarius o aureus. Ito yung basic gold monetary unit ng ancient Rome at ng Roman Empire kanya. Tapos ito yung meron silang denari o denarius o bronze assets, etc. So gumagamit sila ng pera bilang means of exchange do sa Roman Empire. Bibili ng serbisyo, bibili ng mga bagay, gumagamit sila ng pera. So in other words,
Nung panahon po ng Roman Empire, meron ng mga iglesia, no? So, nagbibigay yung mga kapatid. Yung ginagamit nila. Yung pera ng panahon na yun. Yung mga pera na meron intrinsic value. Sabihin, imagine po natin gano'ng kabigat yung dinadala nilang pera ng panahon na yun. Kung ito'y silver o kaya gold coins. Mabigat yun. Siguro malaking value ng mga pera noon dahil kung palalaki nila, hindi mo naman dadala. O meron silang value. Meron silang intrinsic value. So yung huli ng pera na yun, na yung pera talaga na pinagsimulan, yung may intrinsic value. Kaya lang, dahil napakabigat nga po niya. Siyempre, kung mayroon kang bibilhin, marami kang bibilhin, marami kang dadalhin na gold or silver coins, di ba? So, nauuso po yung papel na pera. So, tayo po, very, very familiar tayo sa papel na pera. Although meron tayong coins, pero hindi katulad ng mga coins ng Roman Empire na may gold or silver. Wala lang value yung ating pera actually. Kaya yung mga Sicilian, wala silang intrinsic value. So, yung pong pera, ito po yung nagsimula sa actually China, nagsimula niya. Ancient China, nagsimula po ng paggamit ng pera. Pero actually, noon lang pong Tang Dynasty, noong 7th century, na yung mga businessmen, gumagawa sila ng pera na para bagang promissory note. Ang dahilan po dito ay dahil yung mga copper coins na ginagamit sa China sa mahabang panahon, sila po ay bilog at meron butas sa gitna. Meron pa rin ganong klaseng coin na may butas sa gitna. Hindi natin bakit may butas sa gitna. Actually, kaya may butas sa gitna para doon nilalagay yung para bagang thread o naman para dalhin nila yung pera nila. O kaya parang wire para madala nila yung pera nila kaya may butas sa gitna. Yun ang kailang ginagawa. They string the coins together sa pamagitan ng butas na yun sa gitna. Pero kung ang isang businessman ay napakayaman, napakabigat ng dadalhin niya. So, ang gagawin, para hindi nadalhin yung mabigat na pera, iiwan niya sa tao na pinagkakatiwalaan niya at bibigyan siya ng papel na resibo kung magkano kanyang iniwan. Yun ang simula ng pera. In other words, nakalagay doon kung ilang coins ang iniwan niya doon sa tao yun. So, yun nagsimula ng papel na pera. Later on, ilang panahon pang lumipas, talagang ginagamit na nila yung pera na bilang currency, mga kapatid. Noong 11th century, during the Song Dynasty, sa China pa rin, meron siyang tinatawag na Jiaozi, hindi ko alam ang pronunciation nun. Ito po yung banknote, ano po? Na ito para ba pinakaunang ginamit na pera noon, yung banknote. At nagkaroon po ng shortage ng copper na kung saan ginagawa yung mga pera nila. So, ang gobyerno, nag-issue siya ng banknotes kanya. Dahil na nakulang sila ng copper kanya. Later on, itong mga perang ito ay naging legal tender na ng mga bansa. Sabihin, sinasagot na ng mga bansa itong mga perang ito. Yung unang klase ng pera, ito yung mga pera na mayroong value. In other words, halimbawa, ikaw ay mayroong katumbas na ginto. Bibigyan ka ng pera na katumbas ng gintong mayroong ka kanya. So, yun ang mga pera, no? Meron silang corresponding value in gold or silver na nalalagay doon sa pera mo. Halimbawa, kung may hawak ka $1 na pera, ibig sabihin, meron kang gold worth $1. Hindi lang papel ang hawak mo. Meron siya katumbas na equivalent in gold. Yun makita natin. Yun ang tinatawag na gold standard. Meron silang corresponding value dun sa kanilang pera na piniprint. In other words, kung magkano lamang ang gold mo, gandun lang ang pera pwede mong i-print. Ang problema no, limitado ang pera pwede mong i-print kasi kung hindi pwedeng lumampas dun sa amount equivalent in gold ng isang bansa. So, nauso po yung fiat money. Umalis sila sa gold standard. So, gumawa na ng pera ang isang gobyerno na wala ng katumbas na
value in gold. Kaya fiat money na lang. Ibig sabihin, ginagamit na ng bansa ang kanyang authority para tanggapin yung perang yun. Kaya din nagkaroon po ng yung mga central bank, meron silang control kung magkano pera ang pwedeng i-print. Unlike noon, limitado lang kung magkano gold meron ng isang bansa. So lahat po ng modernong pera, US, Philippines, sila po yung fiat currency. So paano, bakit natin dinidiscuss ito? Isa, sa iba-ibang panahon ng mga tao, at siyempre ang iglesia ay umiral sa iba't ibang panahon, ang kailang paraan ng pagbibigay ay naayon sa pera na ginagamit nila sa kailang panahon. Yung makikita natin, yung pagbibigay, kailangan gawin. Kailangan magbigay ng pera. Ala tayo makikita sa bagong tipa, nagbigay sila ng mga goods. Wala. Yan ay pera. Kung bibigay pa ng mga goods sa iglesia, magkakaproblema pa yung iglesia kung paano niya ibibenta yun. So, yung pera, binibigay. So, ibig sabihin, iba-ibang klaseng pera ang ginamit ng mga Kristiyano sa iba't ibang panahon. Ang point po natin dito, sa ating pag-aaral, yung pattern ng pagbibigay, hindi magbabago yun. Ganun lang palagi yun. Kaya gumagamit ka ng gold coins, silver coins, o kaya banknotes, o yung pera na may equivalent in gold, o fiat money, magbibigay ka pa rin. Ang binibigay natin yung value. Meron pong isang kapatid dati, nagtanong sa akin, although siguro i-honest question nyo. Tinatanong nila kung yung naipon mismong pera sa collection, yun lang dapat mismo yung gagamitin. Sabi ko, hindi. Ang binibigay natin, actually, hindi yung pera, hindi yung value ng pera. So, ibig sabihin, kahit na iba ng pera ang ginamit yan, yung value ang importante doon. So, kung gano'n ang gagawin natin, magkakaproblema tayo. So, yung value ang mahalaga, yung value ng pera natin binibigay. So, yung ating pagbibigay, hindi magbabago yan. Ganun pa rin ang paraan. Pag nagkakatipon tayo, doon natin gagawin ang pagbibigay. Sa kasalukuyang panahon, wala tayong problema dahil meron pa rin tayong pera. Meron tayong paper currencies. Meron tayong hawak na pera. Although, meron tayong transition sa digital transaction, GCash, etc. Di ba? Credit card, debit card. Wala lang pera ang lumalabas minsan yan. Pasasasak mo lang yung card mo, mababayad mo na yung binayaran mo. Pero gumagamit pa rin tayong pera. Hindi pa ganun ka-advance ang ating bansa. Pero may mga bansa na majority ng kailang transaction ay sa digital currency. So, paano na yun? Pag dumating tayo doon sa punto na yon na hindi na tayo gumagamit ng pera, paano tayo magbibigay? May isang kongregasyon, nagka-problema sila ng gano'n. Hindi sila sa Pilipinas, sa ibang bansa. Nagkaroon sila ng question kung allowable ba yung digital giving. Sabihin, magbibigay sila pero sa araw ng linggo, pwede na pera binibigay. Dinodeposito nila dun sa bank account ng church, pero dun sa araw ng linggo, pag sila kakatipon. Yun daw po ba ay acceptable na pagbibigay? So yun ay isang bagay na pinag-aaralan. Siyempre, bagong bagay yun, kailangan pag-aralan ay siya sinasabi ng Biblia. Yung nga pong pandemic, maraming mga bagay ang lumitaw na siguro ito'y response dahil nabigla yung mga tao, mga Kristiyano sa panahon na yun. Halimbawa, yung Lord's Supper sa bahay-bahay, lumabas po yun. Yun ang paraan na inisip ng ibang mga kapatid na gawin nila dahil sa magkatipon, which I do not agree. Meron din pong nagbigay via digital electronic process. So, hindi sila nagkakatipon, pero nagbibigay sila electronically. Meron mag-election gano'n. Sa amin, hindi kami nagtipon. Kasi hindi man kami pwede magtipon dahil hindi kami pwede makarating sa church building. So, hindi naman pagtitipon, hindi kami magkatipon. So, kinansel lang po namin ang aming pagsamba. Wala naman kami magagawa. Kasi yung mga bayan, meron silang barikada. Hindi ka makapunta sa ibang syudad o isang bayan. Para kami sasamba. So, ang ginawa namin, yung mga dapat ibigay sa mga panahon na hindi kami nagtipon,
nagtipon kami, binigay namin yun. Kasi obligasyon pa rin natin sa Diyos yun. Hindi kami namin ginawa yung ginagawa niya lang kahit di kayo nagkakatipon, ay magbibigay kayo. So, nabuso rin yung virtual worship. Sabihin, may mga churches noon na wala sila sa isang lugar, pero electronically, by internet, sila yung nagsasamba as a congregation. Hindi na siya hayon doon. Ang pagsamba ay physical kayo nagkakatipon. So, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Anong gagawin pag dumating na yung panahon na yun na magkakaroon na po ng cashless society? Napakaganda nun eh. Wala ka lang talang pera. Ang advantage po ng ganong klaseng currency, hindi ka pwede ma-hold up. Anong hold upin sa'yo? So, wala nang robbery, wala nang theft. Pag gano'n, galong kukunin sa'yo. Pag ginawa mo yung card, pwede mo siyang cancel. So, yun ang safety, no, mga kapatid. Wala ka nang dinadalang physical na pera. Very safe, ano po. Ngayon, balik tayo sa ating question. Anong gagawin natin? Actually, hindi naman problema ito eh. Totoo siya. Ang pagkakaiba lang sa ganitong proseso, hindi natin makikita yung binigay. Kasi wala namang pera binigay. Pero may value na binigay electronically. So makikita kayo nyo sa bank account ng local church. So, ang masama po dito, kung tayo magbibigay kahit anong araw, unscriptural yun. Dahil hindi naman po tayo inutos na magbigay kahit anong araw. Kung hindi tayo pwede magbigay sa pamagitan ng physical na pera, anumang araw ng linggo, maliban sa araw ng linggo, hindi rin tayo pwede magbigay sa ganung parang electronically. So, makikita natin, doon pa rin tayo sa pattern ng Biblia. Magbibigay tayo electronically pag tayo nagkakatipon. Yun ang gagawin. Kasi sa ibang bansa, meron pa rin pera. Actually, nagsisirculate. So, nagkakaroon sila ng, hindi ko alam anong ginagawa nila sa ibang mga local church. Siguro combination. May nagbibigay ng pera, may nagbibigay din electronically sa araw-linggo. Combination. Pero darating araw na puro na lang yan, puro digital electronics na lang ang ibibigay sa araw ng linggo. Pero may value yun. So, ibig sabihin ng essence ng anumang klaseng pera ay yung value na kanyang mabibili. Ito po ay coin na mayroong intrinsic value, kung ito gold or silver coin. Tinitimbang nila yun. Kung anong equivalent is bibilin mo. O kaya, yun ay yung pera na may equivalent sa gold, na nung unang panahon ay ginagamit yun, o yung kasalukuyan yung pera natin na wala naman talaga value. Sinasabi lang ng gobyerno, sinasagot namin ng bayarin ng perang ito kanya. Kaya yun ang sinasabi fiat money. Ang binibigay po natin yung value. So, ang makikita natin, hindi magbabago yung pattern kahit ano pang nangyayari sa atin. Kung hindi natin i-influensyahan ang ating sarili, sa naman technology na umiiral, kailangan pa rin tayo sumunod doon sa pattern ng bagong tipan. So ito po ay challenge ng nagbabagong teknolohiya ng ating panahon. May advantage, mayroon din nagiging nagkakaroon ng problema. So, ganun na siguro, yan talagang dapat. Wala magbabago. Yung virtual worship, bawal yun. Hindi dapat gawin yun. Yung pag-aaral siguro, Bible study, maaaring pwede yan. Pero yung pagsamba na Lord's Supper, hindi pwede yun. Kailangan physical gathering po yan. So, sa ating pagbibigay, rin physical gathering din. So, pagka tayo nagkatipon, doon tayo magbibigay. Whatever is the means of the value. So, in other words, pupunta po tayo sa prinsipyo ng expediency. Yung pera is just an expedient. Ganoon naman talaga yung pera eh. Expedient para makabili ka. Yun ang ginagamit natin para makabili ka.
Kung alam ang klaseng pera yan, ang importansya no, yung value no, na kanyang kinokoman, yung value. So pag nagbibigay tayo, yung value ang ating ibinibigay. So either na kahit may hawak ang pera, wala. Yung value binibigay mo. Halimbawa, kung nagbigay ka electronically, sabi mo, $100 ka. Wala kang binigay na $100 na pera. Pero doon mula doon sa bank deposit mo, may nilipat kang value doon sa bank account ng church. Pero dapat gawin yan sa araw ng linggo pagka kayo nagkakatipo. Meron po nakikitang website, Church of Christ. Meron silang para bagang button na nakalagay sa website nila. Give, kanya. Wala naman sila sinasabi kung Kristiyano magbibigay o hindi Kristiyano magbibigay. At hindi rin sinasabi kung kailan ka magbibigay. Parang nakikita ko yung scriptural point gano'n. Paano na pinundot yun ng isang hindi Kristiyano at naglipat siya ng pera sa kanyang account patungo sa account ng church na yun. Pansinin niyo yung ibang mga website ng mga Churches of Christ. Meron silang gano'n. Minsan hindi naman siya liberal eh. Hindi ko alam ba't naglagay sila ng gano'n. Siguro, kung darating tayo sa cashless society, magagamit mo lang yung button na yan pag-araw ng linggo. Pag pipindutin mo yon at ibibigay mo yung pera mo doon at pupasok sa bank account ng church sa araw ng linggo pag kayo nagkakatito. Kasi yun ang problema ng electronic currency. Wala siyang sabihin, wala kang inahawakan eh. Anytime, pwede ka magbigay sa bank account ng church. Yun ang delikado ro. Na like, kung meron tayong dalang pera, makapagbibigay lang tayo sa araw ng linggo pag nagkakatipo tayo. Dadali mo kasi yung pera mo eh. Sa electronic currency, wala kang dinadala. Dinadala mo lang yung card mo. Kung yun man ay credit card o debit card o deposit card o whatever, doon mo lang gagawin niya. Sa atin, meron tayong tinatawag na GCash, kanya. O. Mga dating araw, bibigyan na lang tayo sa GCash. Pero sa araw na linggo, sabay-sabay tayo magbibigay. At papasok sa mga account ng iglesia. Walang pagkakaiba yun pag nagbibigay tayo ng pera. Sigurado magkakaroon po ng opposition yan. Minsan, yung ibang mga hindi ko maintindihan. May isang church na sinasabi, PowerPoint daw, addition kanya. Anong addition yun? Expediency lang yun. Pwede tayong gumamit ng PowerPoint o hindi, kung gusto mo. Kaya lang, ang PowerPoint o ano naman tawag niya, keynote, whatever, nakakatulong yan sa nakikinig dahil meron siyang visual aid. At nakakatulong din sa nangangaral dahil magiging madaling pangangaral niya. So, expedient lang yun. So, itong digital currency, kung mayroon mga bansa na 100% cashless, yun ang gagawin nila. Sa atin, combination yun eh. Sa atin, meron na rin tayong electronic currency. Pero meron pa rin tayong pera. Majority ng transaction pa rin sa pera. So, most probably, pagka sa araw ng linggo sa Pilipinas, magbibigay pa rin tayo ng pera. O kaya, magbibigay ka ng checking. Sa US, hindi pera binibigay nila. Minsan, nagbibigay sila check. Dahil ayaw nila nagdadala ng pera. So, combination po yun. Yung check, hindi naman pera yun eh. Pero bakit pwedeng ibigay sa collection? Dahil nagtataglay siya ng value. Nagtataglay siya ng equivalent sa pera. Yun ang makikita natin. So, ito, nakikita ko ito mga kapatid. In the future, in the near future, hindi niya matatanggal yan. Magiging issue sa mga kapatid. Paano tayo magbibigay kung wala na tayong pera? Actually, meron kang pera. Hindi mo lang hawak. Yun ang ibig sabihin ng digital currency. Walang perang physical na makikita mo. Pero meron kang pera, meron kang value. Na sa yung bank deposit o na sa yung card, etc. Meron kang value doon. Yun ang binibigay natin. Isipin nyo, ngayon, parang malayo pa yung amo. Hindi ha. Doon sa ibang mga bansa, sa transportation nila, di sila gumagamit ng pera. Sasaksak lang nila yung kailang card. Tapos,
babayaran na nila yung pamasahe nila. O kaya sa mga gasolinahan, ganun din. Sasaksak na yung credit card, i-ano yung amount nung bibili nila, tapos magagasolina na sila. Alam pera. So, ganun na mangyayari in the future. So, kailangan na natin pag-aralan, tignan, iparaan. Walang problema mga kapatid. Huwag tayong aalis doon sa pattern sa bagong tipan. Magbabago yung paraan. Hindi nagbabago yung paraan. Dati, yung pagsama natin, blackboard. Di ba? Blackboard lang dati. Tapos naging whiteboard. Naging PowerPoint. Projector. Ngayon, may TV na. Nagbabago yung paraan, pero yung pagsama pareho pa rin. So, ganun din magbabago yung paraan ng pagbibigay dahil iba, hindi na pera yung physical pera natin ibibigay, pero nagbibigay pa rin tayo. Electronically, sa parehong paraan, every person will do it. Dapat maghingan tayo doon dahil yun ang pattern kasi nasabi sa atin sa banal na kasulatan. Technology or otherwise, kailangan tayong sumunod doon sa pattern ng bago. Hindi nagbabago yun. Nagbabago yung paraan, yung expedient, pero hindi nagbabago yung ginagawa natin. Ganun pa rin, walang pagbabago. So, pero siyempre, anything that is na nagbago, nagdadala yan ng rejection o question. Pero pag tinignan natin, kaya sinabi ko, tinrace ko yung pera sa ating pag-aaral ngayon. Ba't natin tinrace yung pera? Pinatutunayan natin na yung pera is just an expedient. Iba-ibang klase pera ginagawa sa iba-ibang panahon. Pero yung value pareho pa rin. Nakakabili pa rin sila ng mga bagay na bilhin. Kahit iba-ibang pera ginagamit nila. So kahit kung gusto natin ng gold coins, maganda yon, mabigat yun. Sabi kung mahal ang bibilhin mo, mabigat ang dadalhin mo. Kasi kung naisip nila yung papel, dahil yung papel magaan lang. Na-evolve sa ganung paraan. Tapos, nagkaroon na rin ng cheque, gano'n, etc. Ngayon, lumalabas na yung electronic currency sa ibang mga bansa. Sa mga first world. Ano yan, mga nagko-competition yung mga yan eh. Pagka mayroon ng bansang cashless, susunod yung iba. Ganun talaga yan. Yan ang paraan ng mundo eh. So, ganun po makikita natin. Walang pagbabago. Huwag tayo mag-isip. Kahit ano pang may technology na usbong sa panahon na darating, hindi magbabago yung paraan ng pagsamba, hindi magbabago yung paraan ng pagbibigay, hindi magbabago yung ating gawain ng iglesia, magbabago yung expediency, yung paraan. Pwede magbabago yung ginagawa natin. Kasi lahat ng ginagawa natin, may expedient yan eh. Halimbawa, pangangaral, o paano tayo mangaral, hindi mo sinabi sa Biblia. Manalangin. Tinuruan tayo manalangin, pwede rin. Pwede kang manalangin may mic o wala. O paano yung pag-awit. Pwede tayong maawit ng melody lang, o apat na harmony, o yung New Testament na panahon, hindi man sila umaawit na katulad ng pag-awit natin, may parang ng pag-awit nila. Pero maawit pa rin sila. O ganoon din ang pagbibigay. Maaaring ibang pera ang ating ibinibigay sa iba't ibang panahon, pero nagbibigay pa rin tayo. Hindi magbabago yun. Ganun pa rin ang prinsipyo, no? Every first day of the week, kung paano tayo giniginawa, magbibigay tayo willingly, pinag-isipan natin, sacrificially, ganun pa rin ang ating pagbibigay. Maaaring iba yung paraan ng paano tayo magbigay, pera, o electronic currency, hindi. So what? Pero ganun pa rin ang prinsipyo ng ating pagbibigay. Kaya naisip ko po ito kasi may nagtanong lang sa akin sa ganitong issue eh. Anong gagawin natin sa ganung kanya kasi kung mayroon kang option between digital currency at saka pera, minsan mas gusto mo na yung digital currency. Mabilis eh. Tsaka safe. Ang problema lang dyan, kung merong nag-brown out, kaya kasi sa Pilipinas, medyo matagal pa yun. Kaya sa ibang mga bansa, dinidevelop nila yung digital transaction. Kahit mag-brown out, gagana pa rin. Kasi pag gano'n ang kailang pinairal,
they see to it na ito'y gagana kahit ano mangyari. Ganun talaga yun. Sa Pilipinas, medyo malayo pa yun. Minsan, mag-withdraw sa ATM, biglang mag-offline yung ATM. Pero pagka sa ibang mga bansa, wala nang ganyan. Hindi naglulukoy kayo ng mga electronic machine na paraan ng pag-withdraw ng mga pera. So, anong konklusyon dito? Dami natin sinabi. Worship nila. Hindi magbabago. Magbabago lang yung paraan. Yung uri ng perang binibigay natin, magbabago yun. Depende sa pagbabago ng panahon. Pero yung prinsipyo ng pagbibigay, kailan tayo magbibigay, ganun pa rin yun. Hindi magbabago yun. Natandaan po natin yan. Isipin natin na ang technology makakatulong imbes na makakapag-hinder sa atin. Makakatulong, pwede natin babaguhin yung pattern na binibigay sa atin ng Diyos. Inaayon lang natin, alam mo dati na teknolohiya. Pero kung yung teknolohiya lalaban sa kalooban, yun mag natin gamitin. Sabi ko nga, kung may mga kapatid na nag-object sa digital giving, yun huwag niyong gawin. Kasi expedient lang yun. Magbalik pa rin kayo dun sa pera. Kasi sabi ng kapatid, problema rin ito. Yung pinag-withdraw mo ng pera, kakunti na lang, kanya lang eh. Kakunti na lang yung lugar na pwede ka mag-withdraw ng pera, kanya lang. So, yung umisa, tinatamad na yung mga kapatid na mag-withdraw ng pera dahil nakakaunti na lang yung available na lugar na makapag-withdraw. So, mas preferably nila yung digital giving kanila. Yun lang naging issue daw. Sabi ko, hindi. Ibang problema yun. Magbibigay ka pa rin. Iba lang yung paraan ng yung pagbibigay. Pero nagbibigay ka pa rin ayon sa prinsipyo ng tao, di ba? Imagine po natin kung paano sumambay yung mga kapatid sa first century. Kamukha ba ng pagsamba natin yun? Exactly, hindi. Pero yung ginagawa natin pareho lang. Nagkumakanta sila. Nananalangin sila. Nagtutungo sila. Nagbibigay sila. Naglo-Lord Supper sila. Pero paraan ng paano nila ginagawa yung Lord Supper, katulad ba rin meron yung mga ginagamit nating mga gamit? Hindi. Meron sila sariling gamit na ginagawa sa panahon nila. Pero naglo-Lord Supper pa rin sila, katulad natin ngayon. Yan ang ibig sabihin. Iba yung communion tray siguro nila. Baka kahoy yun o bakal o ano. Pero ganun pa rin ang ginagawa nila. Umiinom pa rin sila katas ng ubas. Anong klaseng yung bread ba na ginagamit katulad ng bread? Hindi. Pero unleavened bread pa rin. So iba-ibang paraan. Pero pareho pa rin ang ginagawa natin. Yan ang sinasabi nating expediency. Yung problema lang, yung mga kapatid, kahit hindi po, yung expedient is authorized by generic authority. Yung pagbibigay, binigay sa atin ang prinsipyo ng pagbibigay, totoo yun. Pero sinasabi sa atin anong klaseng pera bibigay natin. So yung klase ng pera, that's an expedient. Pero yung prinsipyo ng pagbibigay, pareho pa rin. So yun po makikita natin at sabi ko, hindi mo problema yan. Kaya kung titignan niyo yung evolution ng pera, kung gagamit sasabihin natin kung paano nagbigay yung mga tao sa Roman Empire, ganun din tayo nagbibigay, hindi gagamitin natin yung mga perang ginamit nila. Sa tayo makakukuha ng pera na yun. Tsaka makakita tayo gano'ng kamahal yung pera na yun. Pag nakakita po kayo ng Roman coin sa panahon natin ngayon, napakamahal noon. May baka magbabayad ka ng milyon. Yun ang value ng mga coin na yun. So, hindi na natin pwedeng gamitin yun. Gagamitin natin whatever is available na pera. The digital currency or physical currency, whatever. Magbibigay ka pa rin sa Diyos. Yung currency, expedient yun. Pero prinsipyo, paano pa rin. Sana po naiintindihan po natin itong pinag-aaral natin kasi nakakatakot pag hindi tayo nag-iingat. Yung mga virtual worship na yan, gawa ng technology and scriptural po yan. Yung virtual Bible study, okay lang po yan. Dahil ang pag-aaral sa Biblia, wala namang paraw yan. Kahit anong araw, pwede tayo mag-aaral sa Biblia. So kahit yung mga kapatid, magkaroon sila ng Zoom study, okay lang po yan. Pero may mga ginagawa sa pagsamba that we
you have to be physically gathered together. Diba? Yung Lord's Supper, pagbibigay, kailangan tayo magkasama niya. Yung Lord's Supper, hindi natin pwedeng gawin yan na hindi tayo nagkakatipo. Yung panalangin ka, nag-isa ka, pwede kang manalangin. Pero meron pa rin panalangin pag tayo nagkakatipo. So, hindi pwede yung virtual worship. Kaya po ka sa Angeles, dati nilalive namin yung buong worship service. Ngayon, hindi na. Yung nire-record lang po namin, share mo na lang, tsaka Bible study. Kasi baka sumama sila doon sa pagsamba, inisip nila, sumasamba sila na naayon sa Biblia. Halimbawa, nandun sa ibang bansa. At ngayon, sasabay ka sa pagsamba ng isang kongregasyon sa ibang lugar. Hindi ka sumasamba ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan maging kaanib ka sa isang local church na physically magtitipon para sumamba sa Diyos. So, yung virtual worship, hindi pwede yan. O kaya yung pagbibigay digitally kahit anong araw ng linggo, bawal din yan. Doon pa rin tayo sa pattern na sinasabi sa atin sa Bagong Tipan. So, kung naintindihan po natin yan, pag naintindihan ang prinsipyo ng Biblia na sinasabi sa atin ng Diyos, hindi man tayo mahihirapan kung naunawaan natin ang prinsipyo na sinasabi sa atin sa Biblia. Ang problema kung hindi natin naintindihan. Doon nagkakaroon ng mga bagay na ginagawa ng ibang mga kapatid na unscriptural na hindi nila naintindihan kung anong ginagawa nila. They misunderstand the scriptural authority. Hindi nila alam paano nila apply ang scriptural authority in the proper way. Alam nila yung direct statement, appropriate example, necessary inference, pero hindi na pwede i-apply. Doon nagkakaroon ng problema. Kahit yung mga denominasyon, ganoon din. Pag naintindihan natin ang prinsipyo, kahit ano pang bagay, maintindihan mo. Yun ang kahalagaan na naunawaan natin ang mga bagay na ating pinag-aaralan. Hindi tayo maniligaw. Pero pag hindi mo naintindihan, ay talagang maliligaw tayo. So marami pong nakikinig ngayon, dito po sa cellphone, doon sa laptop, hindi mo makikita yung nakikinig pero dito meron nakikita, kahit hindi sila bumabati, nakikita mo yung mga nanonood at nakikinig. Maraming salamat naman mga kapatid. Kahit na itong pinag-uusapan natin ay malayo pa sa katotohanan dahil sa ating bansa. Pero sa ibang lugar, ito yung malapit na at minsan ginagawa na. Kaya nga ito'y magiging pag-aaral sa panginaharap. Hindi tayo pwedeng pag dumating yung bagay, doon ka pala mag-aaral. Hindi mahuhuli ka na, di mo na kung anong gagawin mo. Katulad sa bansa natin ngayon, meron pong proposal na magkaroon tayo ng divorce law. Hindi natin alam kung papasin o hindi. Pero kaya papasin o hindi, kailangan natin ituro ang itinuturo ng Biblia tungkol sa mga bagay na yun. Para pag dumating yung panahon na magkakaroon ng ganong klaseng batas, nakahanda na yung mga Kristiyano at naunawaan nila kung anong kalooban ng Diyos sa bagay na yun. Gayon ang pagtuturo. Dapat natin handa yung mga kapatid sa namang bagay na harapin nila bilang mga Kristiyano. Di ba yun ang pagtuturo? Yun ang pangangaral sinasabi sa banal na kasulatan. So siguro wala lang, sapat na po ating sinabi ngayon. Kaya raise po natin iba-ibang klaseng perang ginamit sa iba't ibang panahon. So in other words, iba-ibang pera ang ginamit ng mga Kristiyano sa pagbibigay, depende sa panahon kung kailan sila nabuhay. Nabuhay tayo ngayon sa panahon natin ngayon na meron pa rin tayong pera, physical na pera, pero naaaluhan ng digital currency. May mga bansa na pupunta na doon sa digital currency at iniiwan na nila yung physical na pera. So, ano gagawin nila? Walang pagbabago. Iba lang ang bibigay mo. Imbes na perang ibibigay mo, pipindutin mo lang yung yung card mo o naman na ginagamit mo para mailipat yung gusto mo ibigay na value doon sa bank account ng local church. Kailangan lang magkaroon ng bank account ang isang local church pagka gano'n. Para doon maililipat yung anumang ibibigay natin every first day
The same principle, wala magbabago. Yung magbabago lang yung uri ng pera na ating ibibigay. So sana po nakatulong ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Naiba eh. Dahil ito po ay anticipation. In-anticipate natin. Dating araw, mangyayari yan. Paano kung may nagkaroon ng Gcash sa mga kapatid? Ala akong dalang pera kanya. O, Gcash ko na lang kanya sa bank account ng church. O sa linggo na yun. Pwede ba yun? Hindi ba? Question niya. Di ba? Ay, hindi pwede kailangan pera ka mo. O, hindi kailangan pag-aralan. Di ba? So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabi ito. Basahin lang po natin yung mga comments. Dito, yung mga nag-comment po. Si Oljan Ocampo, good evening po. Gina Le, good evening. Leonito Rolisa, na ibang Arabi, Katakayang Kapsat, ito po yung lokal. Ibig sabihin, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Anthony Reyes, nakasama po namin nung 2 weeks ago yata, doon sa Leyte. Good evening po, Brad Lordy, watching from Abuyog, Leyte. Stephen Jun Carpintero, ito po yung anak mong inaanak namin na si Jun Carpintero na sumakabilang buhay na. Good evening, Brother Lordy. Marjorie Sumalnap de la Cruz. Good evening, brothers and sisters. Eleanor Ortiz. Good evening, mga kapatid. Rafael Ortiz. Good evening po. Vicente Kai. Magandang gabi po, mga kapatid. Earl Gabriel Fosalunga. Good evening. Shermaine. Nawala tayo. Shermaine Alfonso. Good evening. Jude Bautista. Good evening. Ray Lagasca Libatique. Meron po silang gasyon meeting sa June 17. Ano po? Sa Baguio. Lady Canono, magandang ngayon sa ating lang. May tanong pala, no? Alam ko, walang tanong. May tanong. Paano pa kung magsisimba tayo sa ibang church congregation? Pilipinas o ibang bansa? Saan po natin pwedeng ibigay collection natin sa ating church congregation tayo membro o sa church congregation tayo simba sa araw na yan? Magandang tanong po yan, ano po? Dapat natin unawain na bawat Kristiyano sila'y kaanib sa isang local church. Doon ang membership mo kung saan ka palagi ang sumasamba. Ngayon, ang dapat doon mo ibigay. Diba, kung ang napagdesisyonan mo na ibigay every Sunday 5,000 pesos. So doon mo ibigay yun doon sa church kung saan ka sumasamba. Ngayon, kung nagkataon, wala ka nung araw na yon, ng linggo na yon, doon sa local church na dahil nagpunta ka sa ibang lugar, hindi mo ibibigay doon sa kongregasyon na pinuntahan mo, ibinibigay mo doon sa local church na kung saan kakaanib. Hindi mo magbigay ng kahit na magkano doon. Pero pagbalik mo doon sa local church, may bibigay mo pa rin yung dapat mo ibigay doon sa linggo na kung saan, kung kailan hindi ka nakasamba. Ganun ang prinsipyo ng Banalaksunatan. Ang prinsipyo behind, dahil ang local church, meron siyang gastusin. So, meron siyang kailangan na consistent na pananalapi para magawa niya kanyang gastusin. Kung yung mga kapatid, hindi na binibigay dapat lang ibigay, mahihirapan yung local church. So, ibig sabihin, ang obligado tayong magbigay kung saan tayo miyembro. Ngayon, pumunta ka ibang bansa. Trabaho ka sa ibang bansa. So, ikaw ay maihiwalay sa local church mo na mahabang panahon. Kailangan ka na maging miyembro doon sa kongregasyon sa ibang bansa na yun. Hindi na doon sa pinanggalingan mo kasi wala ka na doon eh. Physically, hindi ka na makasamba doon dahil nandun ka sa ibang bansa. So, kung ilang linggo ka doon, o kaya kung magtatrabaho doon, taabot ka ng taon, o kaya doon ka natitira, ay hanap ka na ng local church na kung saan ka pwede maging miyembro. Halimbawa, marami po kami mga pamilya sa Angeles na nag-migrate sa ibang mga bansa. May nagpunta sa Australia, may nagpunta sa US. So, ang ginawa namin, lalo yung pumunta sa US, naghanap po kami ng local church na malapit kung saan sila nakatira. Yung sa Australia kasi may nauna na doon, kaya meron na lang alam na pagsasambahan. Pero doon sa pumunta ng US, first time nila pumunta ron.
So nakakita sila ng local church na kung saan sila miyembro. Doon na sila miyembro ngayon. So hindi na sila nagbibigay sa amin dahil hindi na miyembro sa amin. Nagbibigay na sila doon sa local church na kung saan sila naging miyembro. So depende kung gaano katagal mo mawala, kung nagbakasyon ka lang at babalik ka rin doon sa lugar na kung saan ka sumasamba, temporary lang yun. Hindi ka kailangan maging miyembro sa pinuntahan mo. Pero ibibigay mo pa rin, dati bigay mo doon sa local church na kung saan ka sumasamba. Pag bumalik ka. Kasi ang pagbibigay natin, pagkain na tayo nagkakatito. So sana nakatulong sa tanong ng kapatid. Maraming salamat sa tanong. Although I cannot see the way or life's tempestuous sea, I know that Jesus is my friend and that He'll pilot me. By His hand He'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes cannot see the way. Come what may, let come what may, on life's first stormy sea. My dear blessed Lord, He will pilot me. Dark clouds may gather in the sky and rough the sea may be. His love shall ever be my song. I know He'll pilot me. By His hand He'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes cannot see the way. Come what may, let come what may, on life's stormy sea. My dear blessed Lord, He will pilot me. Dear Lord, whatever the storm may be, I'll simply trust in Thee, relying on Thy love so true to safely pilot me. By His hand He'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes cannot see the way. Come what may, let come what may, on life's stormy sea. My dear blessed Lord, He will pilot me. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and stand. I found faith on heaven's stable. Higher and I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has known His day to say, when gods of doubts are dismay. Though some may say the ways of these I grab my head, desires round. Lord, lift me up and please let me stand. My faith on heaven's
I want to scale the utmost high and catch a gleam of glory bright, but still I'll pray till heaven. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and establish by faith on heaven's table. Higher than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Maraming salamat mga kapatid sa inyo lahat. Gusto lang po natin ipahayag po yung mga iba-ibang gospel meeting na nakaschedule po, sa June 7, dyan po sa may Sapang Palay Church of Christ. Pwede po niyong kontakin si Brother Vicente Kaya, doon sa address ng kailang church building. Sa totoo lang, ilang beses na po kami pumunta dyan, pero hindi namin matandaan yung daan. Palagi kami naliligaw. June 12, doon po sa may Dasmariñas, Cavite. Pwede niyo kontakin si Brother Noel Tanyalas. Doon sa June 17, meron pong gospel meeting dyan sa may Baguio City. Si Brother Ray Libatiki ang pwede niyong kontakin para makita niya yung mga details ng kanilang gospel meeting. Pagka nagkaroon po ng details, i-post mo natin sa Facebook. Para malapit kayo sa may Sapang Palay, Bulacan, pwede kayong pumunta roon. Malapit kayo sa may Dasmariñas, Cavite, pwede rin kayong pumunta roon. O kaya kung malapit kayo sa Baguio City, pwede kayong pumunta roon. Yung pagka na po yung mga details, siguradong ipapublish po yan sa Facebook. So, yun lang po ang ating mga napapahayag ng May 1. Nagkaroon po ng gospel meeting sa may Mabalacat City Church of Christ. Ginawa po sa may Yellow Bell Function Hall na may 4 na naging tagapagsalita. Yung unang nagsalita si Brother Archimedes Alarcon. Tinuro po niya ang Diyos Ama at ang kanyang gawain sa pagliligtas ng tao. Ang pangalawang nagsalita si Brother Rudy Ab Jr. Pinatunayan niya si Kristo ang anak ng Diyos at ang kanyang kontribusyon sa pagliligtas sa tao. Ay katlong nagsalita si Brother John Bautista. Nagsalita po sa Espiritu Santo bilang Diyos at ang kanyang gawain sa pagliligtas at ang inyong lingkod. Itinuro ko po ang tungkol sa pagka-Diyos o Godhead at ang gawain sa pagliligtas. Parang pare-pareho lang pero hindi. Maganda po naging bunga ng pangangaral. Nagkaroon po ng question and answer. Na maganda po masaya po yung bahaging iyon ng gospel meeting. Ang pagpapaawit po ay pinangunahan ni kapatid na Jenny Moran at ni Brother Alan Dacoco. So nagpapasyonal po tayo sa Mabalacat City Church of Christ na mangaral po dyan ay si kapatid na Ricardo Darasi. So masaya po yung bagamat mainit ang panahon pero walang mainit kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos. So tayo po ipasamantala magpapaalam sa pamagitan ng isang maikling panalangin ng banal. Kami po ay palagi nagagalak, nagpapasalamat kung kayo po ay naglilingkod sa inyo, Diyos. At kung ipinapakal po namin ang iyong salita sa namang kaparaanan, katulad po ngayon sa pamagitan ng Facebook. Sana po ito'y naging kapakipakinabang sa mga nakinig
at pag-aralan po nila ang mga bagay na naituro kung ito'y kalooban mga Diyos. Dinadalangin din po natin mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, bagamat hindi po natin kilala lahat, pero si Brother Juanito Esquadra po, sana siya po ay inyong gawin na mabuti para sa kanya Diyos. At dinadalangin din po namin na sana ang mga namumuno sa aming pamahalaan ay magkaroon ng maayos na panuntunan upang kami yung mga anak ay manatiling mabuhay na matiwasay sa kapayapaan at patuloy po kami sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Patawarin po niyo kami, Ama, sa mga pagkakamali at ang lahat ng mga ito aming inihingis. Dakilang Panginoon sa Kristo. Salamat po. Ingat po tayo. God bless.